Yes, yung well, kung propaganda lang yan, bakit nangyayari lahat ng nangyayari ngayon, no? Parang I think that is a gross simplification of the issue, no? Ang West Philippine Sea ay isang pangalan na ginagamit natin to refer to the areas which are under our jurisdiction, no? Ito po ay karagatan natin, ng lahat ng likas yaman dagat dito ay para sa atin ayon sa international law. So hindi po ito propaganda, ito po ay actual real thing, no, na under international law sa atin po lahat ng likas yaman dagat na doon sa loob noon, no? So napakalungkot naman kung iisipin lang ng mga tao na ito'y propaganda lamang, kumbaga parang haka-haka lang, usapan lang. Hindi po tama yan. Ano ba yung danger, sir, ng mga ganitong binibitawang salita, especially since he is a Duterte, hindi naman ordinaryong local government official yan, no? Anak siya ng dating Pangulo, and mukhang pare-pareho naman yung naratibo na isinusulong ng pamilya na yan at ng kanilang mga taga-suporta. In particular, sabi niya kasi, and this is the translation, sabi niya, that is just propaganda. It is just a narrative for the Americans to find fault in that area because it is a trade route of China to the Indian and Atlantic Oceans. They just want to ruin. It's not about you being pro-American or you being pro-China. What we don't want is to get involved in a conflict we have nothing to do with. Okay? Maganda linawin po o i-dissect yung mga ganyang pahayag. Kasi nadidinig din natin yan from China propagandists. Well, una po, no, medyo magulo nga naman 'yon, no. Indian at Atlantic Ocean. I mean, ang layo na nung inaabot nito, no. Yung trade route po na 'yan, hindi lang po sa China 'yan, no. Buong mundo po nakikinabang sa trade route na 'yan. Kaya marami pong interested talaga kung ano nangyayari diyan, no. Hindi lang naman po yung China pinupuntahan ng mga barkong nagdadaan diyan. Marami po pong ibang bansa katulad ng Japan, Korea, US, even Russia, no? At saka yung Southeast Asia, yung mga barko po nila, di ba? Nagdadaan din diyan. So, parang pinalalabas nila na China lang ang may interest diyan. Hindi po totoo 'yon. Marami pong may interest talaga sa mga nangyayari diyan. Kung ang usapin yung trade routes, no? Pangalawa po, hindi po to issue ng China at US lamang. Ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan natin, yung entitlement natin under international law sa likas yaman dagat diyan po sa West Philippine Sea, yung partibale ng South China Sea na sa atin dapat talaga mapunta ayon sa international law. Pangisdaan, petrolyo at mineral, yan po yung mga mahalagang resources diyan. Kung pangisdaan ang isipin, nasabi na po ng ating mga scientists na mga 27% ng acting capture fisheries diyan nanggagaling sa area na yan. Sa petroleum po, yung West Philippine Sea po, lalo na yung area na katabi ng Palawan, yan po ang pinaka-prospective natin na petroleum province, no? Kaya nandiyan ang Malampaya at inaasahan ng mga geologists at mga petroleum companies na kung ang Pilipinas mayroong langis, malamang nandiyan yun sa West Philippine Sea. Okay? So ganun po kahalaga yon dun sa dalawang aspeto lang na yon, no? Tapos pagdating po sa transportation, no? Lahat po ng karamihan po ng barko na nagpupunta sa Manila, Cebu, diyan nagdadaan sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Ganon din ang mga eroplano. Kung biglang maging teritoryo yan ng ibang bansa, edi ibig sabihin tayo po maho-hostage tayo dun sa bansa na yon dahil hindi tayo makakadaan, no? Yung ating mga barko at eroplano hindi niya maaabot ang Asia, no? So yung submarine cables po na dahilan kung bakit tayo may internet, high-speed internet communications, yung mga kable po na yan diyan nagdadaan sa South China Sea at West Philippine Sea. So again, kung mapunta po yan sa ibang bansa, no, edi ibig sabihin hostage tayo doon, no? Wala tayong access sa Asia na hindi nagdadaan po diyan, no? Kaya hindi po ito propaganda lamang, ito po ay totoong interest talaga ng ating bansa. Hindi po natin kailangan ng US para makita 'yon, no? At yung ginagawa nila na parang again, nire-reduce nila itong buong issue into just US and China, no? Abay napaka po niyan, sama pong pagtingin yan dahil parang ina-assume agad niyan, no, na ang lahat ng nangyayari ay only between China and the US para tayong baliwala, no, bilang isang bansa na tayo ay wala tayong sariling soberenya, wala tayong sariling interes, na ang lahat ng nangyayari nito wala tayong pakialam. Hindi po totoo 'yon dahil obviously tayo po ang tinatamaan ng lahat ng mga ginagawa ng China, hindi pa man din involved ang US, no? Yung US nga, kung tutusin, ngayon lang medyo naging prominent
no, itong nakaraang taon, pero actually for the past decade or so, no, simula pa nung 2012, nakita natin na tayo talaga ang naapektuhan ng mga ginagawa ng China dyan sa South China Sea, yung paninira nila ng bahura, yung pagpapaalis nila ng ating mga mangingisda, yung pagpipigil nila sa ating pag-explore ng petrolyo. Kaya nga tayo mayroong parang running crisis na napakaliit ng ating allowance for energy shortage, no? Kasi nga hindi tayo makakuha ng langis diyan o kaya ng petrolyo, hindi natin ma-develop ang ating indigenous energy resources na diyan nandyan lang sa reed bank, no? So pinipigilan actually ng China ang ating economic development dahil diyan sa mga ginagawa nila, no? So hindi to issue lamang ng China at US, issue din talaga ito ng China at Pilipinas. Okay. I-address din natin, sir, yung isa sa mga madalas banggitin ng mga mouthpiece ng China na unfortunately, ilan sa kanila mga Pilipino, mga nagpapanggap na kolumnista o mga analyst, no? Isa sa mga binabanggit nila lagi, hindi ko sinasabi nasa payroll sila ng China, no? Pero sinasabi ko lang, pro-China yung pinupush nila na naratibo. Example, yung sinasabi, pag pinagdidebatihin ito, binabalik dun sa nangyari ng 2012, yung standoff ng Scarborough Shoal. Ang madalas na iba to, maski sa mga katulad nyo, bakit daw hindi mo nasagutin kung paano nawala yung Scarborough Shoal, yung nawala, quote-unquote, sa Pilipinas. Isa raw yung kapabayaan na dapat yun daw yung pinag-uusapan. Well, unang-una, no, yung anong nangyari sa Scarborough Shoal, malinaw naman on the public record eh. So itong mga diskusyon na ungkatin pa yon, parang naghahanap lang ng sisisihin. Let's assume na may makita kayong sisisihin. Ano may dudulot nun sa current situation? Magbabago ba? Aatras ba ang China? Mawawala ba ang China? Mababalik ba yung ating mga bahura na sinira nila? Magkakaroon ba ng mga trabaho ang ating mga fishermen na sa ngayon ay pinipigilan ng China ng mga isda? No? Kung meron tayong masisisi na ibang Pilipino, magbabago ba yon? Diba? So, wala eh. No? Ano lang yan? Distraction lang yan. Isang paraan lang yan para tayo mismo mag-away-away para hindi natin maharap yung tunay na pinanggagalingan ng problema, which is itong ng China. At lahat ng ginagawa niya para pigilan ng ating paggamit sa sarili nating likas yamang dagat, no? Na in the end, pinipigilan din nila ang ating national development planning and objectives, no? Yun po ang ano diyan, ang dapat nating tinitignan. Kung gusto nila magsisihan, sige magsisihan sila, pero wag na lang silang makihalo doon sa mga seryosong usapan na naghahanap ng paraan para nga maisulong natin ang sarili nating national interest. Speaking of paghahanap ng seryosong solusyon para maisulong yung ating national interest, alam natin na maingay pa rin yung dating Pangulo at yung kanyang mga alipores na ang dating nga mukhang dinidepensahan yung interest ng China. Nakita rin natin yung track ng Bongbong Marcos administration ngayon in terms of dealing with China's aggression or bullying sa West Philippine Sea. Sa basa nyo po, ano, gaano ba katinding impact nitong pagkontra ng mga Duterte doon sa diskarte ng kasalukuyang administrasyon dito sa issue ng China? Well, sa akin po yung mga recent na mga galaw at statement nila, again, distraction yan at gaslighting. Ang nakita kong objective niyan ay yun nga, magkagulo tayo dito sa Pilipinas at ang mga taong bayan ay masira yung kanilang pagsuporta doon sa mga desisyon at activities ng gobyerno na, well, giving credit nga naman, nakakatulong pa rin sa atin, no, sa pag-assert ng ating mga karapatan at pag-build up ng ating depensa laban nga dito sa expansion ng China, no? So itong mga usapin na to, kung tutusin, no, ang intention niyan ay talagang sirain bale yung postura bale ng gobyerno, no? Mag-introduce ng doubt, no, para questionin mo sarili mo kumbaga kung bakit mo ginagawa ito. No, kagaya nitong sinasabi nilang gentleman's agreement na to. Obvious na ang intention nito ay para paniwalain, no, ang mga taong bayan na hindi dapat sundin natin kung anong sinasabi ng China dahil nag-commit tayo. Which is really not true kung tutuusin, dahil kahit tignan mo yung mga statement nga ng President Duterte, hindi nga malinaw siya mismo hindi niya malinaw na masabi kung ano talagang pinag-usapan nila, no? Parang again,
is putting words into Xi Jinping's mouth na naman. No? Katulad ng sinabi niya dati, na dati daw doon yung meeting nila ni Xi Jinping noong 2016, sabi daw ni Xi Jinping, pag naghanap tayo ng langis, magkakaroon daw ng giyera. No? Ngayon, iba naman, ang sinasabi niyang pinag-usapan ni gentleman's agreement daw na status quo, na hindi man lang niya alam yung ayungin. So, napakalabo talaga. Pero in reality, inamin niya, nagkaroon ng status quo agreement. So ganyan, how should we deal with that? How should the administration navigate this particular issue? Kasi inamin nga na merong status quo, tapos sabi pa ni dating Pangulong Duterte, as is where is. So ano ba yung as is where is ng mga panahon na yun? Okay. Unang-una, no? Kahit mismong China, tinatawag ito na gentleman's agreement. Sila Duterte din, sinasabi nila na gentleman's agreement daw to. Pag titinignan mo kung anong ibig sabihin ng gentleman's agreement, no? I-Google ng mga taong bayan. Ang gentleman's agreement, una, informal and non-binding. No? Kaya nga gentleman's agreement, kasi nga alam nila na hindi ito, kumbaga, alam nila siguro na hindi ito legal, na hindi ito susuportahan ng iba, kaya nga gentleman's agreement na lang. No? Parang deliberately tinatago yan dahil alam nilang mali. So, kung totoo nga na nagkaroon ng gentleman's agreement, ibig sabihin nun, kahit China, alam niya na maari itong hindi sundin ng gobyerno o ng susunod na mga administrasyon. So, bakit ngayon ipipilitin ang Pilipinas, no, na sundin yun? Gentleman's agreement ngayon. Isa pa, pag gentleman's agreement, it's a personal commitment. No? Kaya nga gentleman It's not an official agreement, it's a gentleman's agreement. Sila lang ang nag-uusap noon, si Xi at si Duterte. Hindi naman si Duterte yung presidente ngayon. So, ibig sabihin, wala ding bisa yun. Hindi niya kayang dalin ang pamahalaan at ang Pilipinas doon sa pinipilit niyang kasunduan niya. Personal niya yon. Sagutin niya yung kay Xi Jinping. Kung kailan, doon siya sumagot. No? Kung hindi niya kayang i-deliver, pasensya siya. No? At lastly, it is also obviously a secret agreement dahil hindi man lang nila inamin until last week. Last year, dinideny niya na nagkaroon siya ng agreement. Tapos ngayon, biglang meron pala. No? Tapos, pag doon sa paliwanag niya, hindi siya klaro. Kailan ba nangyari yan? Noong daw 2016 na meeting niya with Xi Jinping. Tapos, siya mismo nagsabi, ang naalala lang niya, status quo. As is where is. No? So, yung sinasabi nga niya. Pero sinabi niya, hindi naman niya alam yung ayungin at the time. So, paano kang magkakaroon ng kasunduan tungkol sa kung gagawin sa ayungin kung siya mismo, kung ikaw mismo, hindi mo alam kung ano yun, di ba? Ang labo nun. And then later, sabi niya, usapan daw hindi daw magko-construct, no? Di ba nag-continue na construction doon sa Pag-asa? In fact, siya nga yung, naalala ko nga, 2018 ba yun? Biglang siya yung nagsabi na, ang sabi daw niya sa AFP, i-occupy na natin, lahat ng ma-occupy natin. No? At in-approve niya yung 1 billion peso yata budget yun para nga kaya nga natuloy yung repair and reconstruction sa Pag-asa Island, no? At doon sa iba pang isla. So, kahit siya mismo hindi consistent doon sa mga sinasabi niya and then kung titingnan natin, kung sasabihin mo status quo as is where is, ano bang ginawa ng China during that time since 2016? Ang dami-dami niyang ginawa na hindi status quo 2017, ano yung mga ginawa nila na pinadala nila lahat ng kanilang mga fishermen dito sa sarili nating katubigan, pinagsisira nila ang ating mga bahura, no? At mga 2017 din nag-umpisa yung swarming sa Pag-asa Island, no? Yung kanilang mga milisya pinaligiran yung ating mga posisyon, no? 2021 yung kanilang swarming sa Julian Felipe Reef, no? Alalahanin natin nga pala 2019 yung sinagasaan ng barko nila yung Jember, no? 2022 pinipigilan nila yung ating nag-interfere sila sa ating mga resupply, no? Nag-umpisa na yung talagang mga dangerous maneuvers nila at yung mga blocking nila, no, sa ayungin. Tapos yung petroleum exploration natin pinigilan din nila, no? Pre-measure nila yung Duterte administration na biglang sabihin na may kulang pa daw na dokumento na hindi naman ever ni-require. Tapos yung Philippine Scientific Research sa Pangasinan, pinilit nilang pigilan. It was 60 nautical miles from Pangasinan. No? 2022 din yung nag-umpisa nang i-deploy nila itong maritime militia laban sa atin. No?
At yun nga, after that, 2023, ito na yung mga laser, no, mga water cannon, at saka yung increase yung mga dinideploy nila laban sa atin na consistently naman tayo, 2 barko na escorted ng 2 Coast Guard lang pinapadala natin. Hindi tayo nagbago doon despite all of these changes in their operation and their activities, no? So anong status quo, anong as is where is ang pinagsasabi niya, no? Eh yung kabila nga hindi as is where is eh. Tapos tayo ipipilit niyang as is where is lang. Eh hindi naman tama 'yon, no? Sinong maniniwala sa iyo na may status quo agreement kung yung mismong kabila na nagdi-demand na mag-status quo lang tayo, eh sila mismo nga hindi sinusunod eh. So bakit tayo susunod, 'di ba? Kung meron nga. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang